Alyansa ng mga senator ni Marcos Jr. pinasabugan ng bomba. Grabe na to Paggrabe ng sobrang grabe na tong ginagawa nila. Totoo ba ito? So may papakita ako sa inyong video na kung saan ay etong mga senador daw ng Alyansang Marcos ay pinasabugan ng bomba. Pero bago ang lahat, syempre panoorin ho natin din yung paglaglag ni Tito Sotto dito sa kay Marcos Jr. na kung saan ay tinawag niya ngang isang biro lamang ang sinabi ni Pangulong Duterte. Oo, grabe to nagkakalaglagan na kayo At isa pa itong malupit na banat ni Manny Pacquiao kay Pangulong Duterte. Hindi lang balingbing, sip-sip pa. Gago! Ang galing ni Pacquiao kakaiba din talaga si Pacquiao no? Eto, ilang beses ko na sinabi sa inyo, pagdating sa boxing, idol ko to. Pero pagdating sa politics, never ko tong binoto. Never ko tong binoto si Manny Pacquiao. Lalo ngayon, na lumabas ang pagkabalimbing niya, na dati halos hindi daw siya hihinto para lang pabagsakin ng Marcos. Dahil kapag ang Marcos ang nakaupo ay sureball daw ang martial law. Anak ng teteng naman Pacquiao. Di sana nag-independent ka na lang. Mananalo ka naman talaga sana Kaso inilaglag mo sa alanganin yung sarili mo. Yan ang hirap sa'yo At syempre ito may mga nakakalimutan na ata tayong mga dapat nating ibalita medyo nagpo-focus tayo sa ibang issue. At ayun na nga, alam niyo ito yung ginawa ni Marcos na banat sa mga kaalyado ng mga Duterte na ito nga yung PDP laban, senatorial candidate, talagang planado ho ito. Alam nila na sasagot talaga itong mga to. So ito ay panalo Panalo ito dahil panalo yung setup nila Marcos dahil nga kasama ho ito sa isa sa mga diversional tactic na gusto nga nila ay malihis yung atensyon ng mga taong bayan sa issue ng BICAM report. So dito, hindi ko may tuturing totaling panalo na talagang pinapaniwalaan ko yung sinasabi ni Marcos. Hindi ganun Nanalo dito si Marcos kasi ganun ang nangyayari. Nalilipat. Hindi naman din lahat pero nalilipat. Pero nandito naman ang mga DDS vlogger. Siyempre, ito Banatero. Subo lang ako. Siyempre, ang Banateros na palagi magpapaalala sa inyo kung ano yung mga issue na karapat-dapat na pag-usapan sa Congress, pag-usapan sa Senado, at dapat atupagin ng Presidente. So, siyempre, Jay Guevara to. Ako naman hindi naman ako masyadong malilimutin lalo sa utang ng presidente sa atin. Pinangakuan na nga tayo ng hindi natupad yung dapat na issue na tutukan ng mga politiko pinag-iiwanan na nila ngayon. At eto nga yun, papakita ko. Eto yan yan kitang-kita. Oo. So isa-isahin ho natin dito sabi ng isang post sa Facebook, huwag bitawan ang totoong issue ng korupsyon sa gobyernong Marcos. Ulit-uliting natin itanong kay Bonget Marcos Jr. kung saan napunta ang bilyong-bilyong perang ito. So yan, tatanong tayo po ay magkakaroon po ng matitinding mga katanungan para lubos nyo hong maunawaan. So eto unang-una, gold reserve 129 billion. Asan na?
Asan na po ang pinagbentahan ng gold? Ha? Asan na? Eto pa, meron pa. PhilHealth, 89.9 billions pesos. Asan na ho ito? So wala na ito. Ito pa ang pinakamalupit. Maharlika Funds. Maharlika Funds, 250 billion. Asan na to? Ba't parang nawawala na ho ng unti-unti ito? Hindi nawala na unti-unti, kundi nawala na talaga. Hindi nga ito maasikaso ng mga congressman. Dahil yung mga congressman nakapokus ho sa mga vlogger ngayon. Gago! Ito pa. GSIS, 62.5 billion pesos. Ay, malaking pakinabang. Alam nyo, ito lahat ng mga nandito sa litratong ito ay napakalaking tulong ho nito sa mga kababayan natin. Pero bakit hanggang ngayon nga na? Ito pa si SSS, 62.5 billion pesos. Asan na? Ang dami, di ba? Ito pa. Land Bank, 62.5 billion pesos. Asan na? Ito pa isa. PDIC, 117 billion. Asan na din? So, di ba, palagi kayong confidential fund ni BP Sara ang pinag-uusapan. So, bakit hindi nyo rin pag-usapan ito? Marcos Confidential Fund, 4.5 billion pesos. Grabe to Yung kay BP Sara na confidential fund umabot lamang po ng 125 million. Etong pinag-uusapan ho natin is billion po. Wala sa kalingkingan ng mga nanditong budget yung confidential fund ni BP Sara Duterte. Na yun pa nga yung ginamit sa impeachment laban kay BP Sara Duterte. No, eto pa. Flood Control Project worth 500 billion pesos. O baka sabihin nyo fake news kami. Sinabi yan sa SONA ni Marcos Jr. Gago! Baka sabihin nyo fake news na naman. Galing yan sa bibig ni Marcos Jr. na meron tayong 5,500 na flood control na nagkakaroon ng budget na 1.4 billion pesos a day. So asan na ho yun? At kung matatandaan pa nga po natin, sinabi pa nga ni Marcos Jr. na willing siya na mapag-usapan ito sa Senate, pero nangyari ba? Gago! O eto pa. B-Loan for Health System in Rural Areas, 28.7 billion. Ang lupit. In total, no? Ito total na ho natin lahat-lahat ng pera na nawawala na hinahanap ng taong bayan. Ang total po ay ito po. Yan Total is 13. Ano to? 13 ba or 13? Ano to? 13 or 136 trillion pesos. Kung hindi ako nagkakamali wala kasing nilagay na tuldok. Ano to? 130 trillion pesos. O ano to? 13 ba to? 13 trillion pesos. Asan na to? Biruin nyo po sobrang laki ng pera na to. Sobrang laki ng pera na yan. Asan na yan? Hanggang ngayon wala pa rin hong kasagutan dyan. At ang masakit pa dito, yung 125 million ni Vice President Sara Duterte, yun yung inaatupag nila. At yung mga ka-fake newsan daw ng mga vlogger. Tingnan nyo, magbabasa tayo dito sa comment. So parang wala siyang masyadong comment, no? Tingnan natin kung meron. Wala pala. Ako magko-comment. Nasa bulsa
nasa bulsa na ng mga wait lang, mga buaya. Grabe, no? Biruin mo yun, ha? 100, ano yun? 100, ano, kung hindi ako nagkakamali, no? Nasa, no? Wala kasing dati, oh. Kung ilan yung total, pero grabe, no? Biruin yung pera yan. Ang yaman ng Pilipinas pala talaga. Pero ba't hindi natin dama? Gago! Ang lupit, no? Sana all. Kaya mapapasana all ka na lang, eh. Kaya talagang ang dami nagkakandara pa, mahalal lang. Lalo na sa Congress. Oo, ang dami nagkakandara pa, maano lang, mahalal lang. So eto, pag-usapan naman natin tong asan na yung kay dito. Pag-usapan natin ito. Asan yung kay Manny? Oo. Asan yung kay Manny? Maganda yung kay Manny Pacquiao, eh. Grabe yung kay Manny Pacquiao, eh, no? Mamaya papanood ko sa yung binomba daw itong mga to, ha. Ito. Mukhang ay, dito ba tayo nagsimula? Wait lang, ha. Check ko, check. Check. Oo. Eto pala. Dito pala dapat tayo magsimula sa pinakataas. Yan. Oh. Ha. Pakinggan nyo yung sasabihin dito ni Manny Pacquiao. Dagdag ko lang doon sa programa na isa, sinasuggest ko na PDC, tinatawag na PDC. So ano po yan? Ang government bibili ng harvest ng mga farmers natin. Not only farmers but including the fisher folks. Yung mga fisher folks natin kasi marami tayong mga fisher folks na lip behind din na hindi napapansin. So kasama po yan doon sa programa natin na sinasuggest ko para sa ating gobyerno. At talagang may encourage sila dito sa programa na ito dahil wala na silang dapat mag-alala pa o hindi na sila kailangan mag-worry about sinong bibili ng produkto nila dahil bibilihin na ng ating gobyerno. Instead na ang government maggagastos ng ilang billion taon-taon para dito sa mga farmers tapos wala namang return. Ito, at least, ang gobyerno nagdi-distribute sa lahat ng mga basic commodities and then kumikita pa. Ganun po. Salamat. Bakit hindi ginagawa ngayon? Gago! Alright, thank you. I believe for this one. Ewan ko lang kung ito yun, ha. May marami. Ito pa pala, baka nandito yun. Ito. May sinabi siya. Transparent. Yan lang po. Ito Alright, so... Ito ata yun, ha. Pakinggan natin. Tingnan natin yung malupit na si Manny Pacquiao. Yes, go ahead, Senator Manny. Sa Senate, talagang ako dyan, nag-iimbestiga ako ng mga korupsyon. Una, pag-upo Ito na, korupsyon daw. ko noong 2016, nag-imbestiga ako na isang malakihang korupsyon sa yung issue ng road right of way na 8 billion ang halaga at na-withdraw yun ng mga sindikato. DPWH na-withdraw ng mga sindikato yung 8 billion na yon at gamit ang titulo road right of way, dapat may daan. Kaya lang hindi daan yung mga isinabit nilang mga titulo. Yung mga titulo na sinabit nila. Ito daw ay naganap noong 2016, no? Okay. Mayroon doon police station, mayroon na fire station, taka mayroong hindi naman daan. Sabi ko, nagkataon lang na doon sa amin banda, kabisado ko bawat sulok doon. Kabisado kong lugar doon. So, alam ko kung ano yung sitwasyon doon. Kaya inimbestigahan ko and then nalaman ko, hindi lang pala dito doon sa amin sa Jensan, kundi sa marami din sa iba't ibang probinsya. So, yun, inimbestigahan kong investigahan yun. And then, sadly, na dalawa yung sa tao ko na sadly pinatay nila dahil nakikipaglaban kami. Ba't hindi kami sumusuko? Hindi namin sila urong basta na sa tama kami. Pinaglaban namin yung karapatan ng mga taong bayan na nagtiwala sa amin. And then second, sa Senate, inabulis natin yung road board. Alam naman natin kung ano yung function ng road board. At inabulis natin yon dahil ang pumapasok na pera doon nasa mga 12 to 13 billion a year, but nagkakaroon na pupunta lang sa corruption. And yung trabaho, yung function ng road board,
redundant siya sa trabaho ng DPWH. So, minabuti nating i-abolish natin, and sa support naman ng aking mga colleagues sa Senate na abolish natin, and patuloy tayong nag-iimbestiga ng mga corruption doon, dami, especially nung time ng pandemic. Grabe. Yan na, eto na. Pakinggan nyo maigit yun nung time daw ng pandemic, grabe. Okay. Ako na magsasabi sa inyo, talagang hilong-hilo ako sa mga nakikita ko, at talagang siyempre passionate ako para ipaglaban yung mga mahirap na tao. So yun ang ano ko, na kailangan talaga supuin. At yung about sa salin naman, kailangan talaga ideklara mo yung kung ano yung kayamanan mo, lahat, kung anong pera mo sa bangko, ulat eh. Ako naman, live open yan, kahit magtanong kayo sa account ko, ano yan, o ano yung mga ari-arian ko. Kasi dugo at pawis sa punan ko dyan sa mga ari-arian ko na yan. Sige na, dugot pawis. Okay. So ang sabi ni Manny Pacquiao, lalo na nga daw nung pandemic, grabe nga daw yung korupsyon. Hanapin ko lang. May nakita kasi akong video Wait lang ha. Saan ba yun? May nakita akong video ni Manny Pacquiao May nakita akong video ni Manny Pacquiao na todo suporta dito kay saan yan? Dito kay BBM versus Shitman. Ito. Sana hindi ko na mahanap Hindi ko na mahanap yung kay Manny Pacquiao. Ang hirap hanapin, no? Tatago sa San Mansulo. Kasan na ba yun? Yung kay Manny Pacquiao. Tawang-tawa ako doon kasi nga, alam niyo kung ba't ako tawang-tawa? Dahil, etong si Manny Pacquiao ay parang nag-iba na nga nag-iba na yung ihip ng hangin. Bigla ho siyang pinasukan ng 13 demonyo sa utak. Kasi ang sabi niya ho dito sa bidyong ito, sugo daw siya ng Panginoon Diyos para puksain daw ang mga Marcos dito sa Pilipinas. Tapos ngayon, sinabi niya naman dito sa video na na tawag dito na yung nangyaring pandemya ay grabe daw ang korupsyon doon. So wala naman siyang binanggit na pangalan, pero obvious naman na sinasabihan ni Manny Pacquiao na itong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang tinutukoy niyang nangungurap noong 2016. So sana mahanap ko pa yung video rito ni Manny Pacquiao. No, hindi ko na tuloy makita. Sayang naman Manny. Ganda pa naman ang video rito ni Manny Pacquiao. Hindi, tuwa ako dito sa video ni Manny Pacquiao dito Talagang bumuo ng araw ko to Kaso hindi ko makita. Medyo natabunan na ata. Oo, natabunan nata, pero hayaan na natin yun oo. So dito ulit tayo sa isang video ni Manny Pacquiao. Meron pa dito, marami pa yan dito, no? Ano to? Ito ba yun? Ito, panoorin natin. May we just get your thoughts on the recent kill remark made by former President Rodrigo Duterte against incumbent senators? Are we downplaying this as a joke? Go ahead, sir. Meron akong nabasa na old African proverb. When elephants fight, it is the grass that suffers. Alam nyo, definitely, hindi kami yung mga elepante. Hindi tayo mga elepante. O sino? At pag nag-away-away yung mga makapangyarihang tao, sana ang kahilingan ko, tumulong na lang tayo mag-escalate. Sa halip na mag-escalate. Kasi walang idudulot na maganda ito sa ating doon ng bitawan ni Galakson. Mga kababayan, lalo na sa mga pangkaraniwang Pilipino. Mas maganda yung kumangampanya, sarili na lang na merito, na tulad ng ginagawa namin. Tinanong kami sa Lawag, same question, na ang posisyon namin spontaneous, hindi kami nag-usap-usap. No?
walang negative campaigning, wala yung mga abrasive na remarks na makakapag-divide kasi very divisive ang ating eleksyon. Wag na natin pang dagdagan pa ng divisiveness. So yun lang. Dapat nga sinasabi niyo yan kay Marcos. Si Marcos nang una tapos ang sisi kay Duterte. Ano ba naman yan? Aking hiling. So mas maganda ako hindi na lang mag-comment. Thank you. Go ahead, Senator Manny. You have anything to say? Yan na, si Manny. Yan na. Go, Manny. Ako, panawagan ko sa lahat ng mga kandidato, lahat ng mga nakaupo din na wag especially this election, na wag tayo mga atake ng kandidato o ibang tumatakbo. Manny, ang umatake, si boss mo, si Marcos. Yung leader nyo dyan sa Alyansa Bagong Pilipinas. Kung hindi naman siya umepal, hindi naman siya ng banat, wala ring mangyayaring banatan ngayon. Hindi kasi baka itong sinasabi ni Manny Pacquiao is direct to kay Mr. President. Mr. President Mr. President Bongbong Marcos. Dahil hindi naman sila ang kalaban natin. Ang wala man tayong kalaban dito kundi demokrasya tayo, ang taong bayan pipili, maglalatag tayo ng ating mga plataporma kung pipiliin ng tao o hindi. At hindi natin kalaban yung mga tumatakbo. Bakit natin pipersonalin? Unless kung may vested interest ka na magnakaw ka, mangawat ka dyan sa gobyerno, magagalit ka doon sa ibang tao. Opo! Akala mo talaga totoo yung pinagsasabi niya. Mga tumatakbo. Kasi may dapat so ibig sabihin ganyan pala yung motibo ni Marcos Jr. kaya niya sinabi yun. Gago! Eto, pakinggan nyo, ulitin natin yung mga tumatakbo, bakit natin pipersonalin? Unless kung bakit natin pipersonalin unless kung may vested interest ka na kung may vested interest ka, okay? Nakaw ka, mangawat ka dyan sa gobyerno, magagalit ka doon sa ibang tao. So ibig sabihin, sinasabi ni former Senator Manny Pacquiao na kapag bumabanat ka sa ibang politiko, unang-una, dapat nga hindi daw nga dapat mangyari yun. Depende na lang daw kung may interest ka na magnakaw, magnawat is magnakaw pa rin yun sa gobyerno. So ibig sabihin, so ibig sabihin ganun pala dapat isipin namin kasi ang unang bumanat si Marcos Jr. Sa ibang mga tumatakbo. Kasi may vested interest ka sa sarili mo Gusto mo magpayaman Pero kung hindi ka naman, ang intention mo pure na magserbisyo sa tao. Raulo ka, binanatan mo si Marcos. Binabanatan mo na naman si Marcos, Nagtanteting to si Manny Pacquiao. Pag tinanggal ka sa Alyansa Bagong Pilipinas, naku, kawawa ka. Wala ka nang mauutos sa supporter ni Duterte. Tapos galit pa sa'yo yung iilan na supporter ni Marcos. Binabanatan mo si Marcos. Gusto mo makatulong, hindi ka magagalit. Hindi ka mga atake ng ibang mga kandidato. Yung ginawa ni Marcos yun, tanga. Ay. Gago! Sorry. At ibang tumatakbo kasi at the end of the day, kayo naman sa bayan ng Pilipino ang pipili. And wala naman kami magagawa kung pipiliin niyo kayo o hindi. Bakit nga sinabi ni Marcos yun? Mahulog sa bitag si Manny Pacquiao. Ito yung sinasabi na kailangan talaga din natin ito yung sinasabi na pag sukul ka na. Pag alam mo wala ka sa tamang pag-iisip, hindi pala. Pag wala kang utak, ganun. Kasi biruin mo, itong sinasabi ni Manny Pacquiao is patama ito. Dapat sa mga Duterte. Pero hindi. Ito ay patama at nararapat ito kay Marcos Jr. Dahil sino ba ang unang tumirada? Sino ba ang unang bumanat? Si Bongit, di ba? So, yung sinasabi ni Manny Pacquiao dito is sa pool dito si Marcos Jr. Basta ang ilatag namin yung magandang programa namin para makaambag ng
development sa ating bayan. Yun po ang aking hinaing para sa lahat ng mga kandidato na isipin natin. I'm sure Filipino are smart enough to Ikaw lang hindi. pumili ng maiboboto na may puso, may tunay na puso para talagang magkaroon ng pagbabago ang ating bansa. Na iwasan na natin yung bangayan na yan kasi tuwing nag-aaway, lahat ng mga leader, especially sa pinakamataas na posisyon, hanggang down to barangay, alam niyo ang naapektuhan yung mga mahihirap na tao. Lalo silang nagugutom, lalo nawawala ng opportunity. Ulo. Ginamit mo na naman yung mahihirap na tao. Matagal ng gutom Pilipinas simula nung umupo si Marcos. Wala rin kami napapala doon yung mga pinagsasabi ni Marcos. Wala kami napala doon. Tsaka siya nag-umpisa nito. Kasalanan niya to. Wala naman sanang ganito na mangyayaring bangayan kung hindi dahil kay Marcos. So kung kayo nga hindi nyo maituwid yung pag-iisip ni Marcos, ba't pa namin kayo boboto? Po ang dapat i-realize, isipin nating mabuti, maging matalino tayo kasi kung pagdating sa patalinuhan. Ang sama ng tingin sa'yo ni Villar, oh. Isip ni Villar, ano ba to? Si Pacquiao. Tanga ba siya? Parang pinagsasabihan niya yung sarili niya eh. Oo. Matalino tayo di ba? Kiniklaim natin yung sarili na matalino tayo din. Therefore, ma-realize natin yung ganong mga bagay na tuwing nag-aaway tayo, tuwing nagbabangayan tayo, ang naapektuhan, ang nahihirap yung mga maliit na tao. Hindi naman tayo kasi tayo kaya natin bumili ng... Oo, paulit-ulit ka naman. Ano ka naman, paulit-ulit yung sinasabi mo. Nagpaway ng bigas, pagkain, araw-araw. Hindi tayo mag-uuri na mga maghirap, pero yung mga tao naapektuhan. Maraming salamat po na maintindihan ng lahat. Maraming salamat. In response to your question, Pakinggan niyo yung sasabihin nito ni Tito Soto titingin na sa joke. Okay, kakilala ko naman, magkaibigan naman kami ni President Digong pero sa akin kasi, parang piece of advice sa ating mga politicians. Pagka pinag-uusapan mga issues, it's better we stick to the issues. Once you start... Linawin ko lang etong sinasabi ni Tito Soto ay hindi patama kay Pangulong Duterte. Ito ay payo niya. Ito ay nagpapayo siya na maging tayo, patas tayo dito, no? Nagpapayo siya na parang yung sa iba naman ng mga kandidato wag po tayong magbibiro ng ganito. Kasi nga hindi lang matumbok talaga ni Tito Soto na kilala naman natin si PRRD, ganyan at ganyan na naman na yan noon. So yung mga ganyan yung sinasabi is biro yan. Hindi niya lang matumbok kasi nasa hanay siya ni Marcos No? Alam niyo, naiinis talaga ako dito kay Tito Soto. Mananalo ka naman, Tito Sin, kahit wala ka dyan Baka nga yan pa ikatalo nyo. Sa totoo lang, dapat na lang naging independent na lang kayo ni Ping Lacson Attacking personal attacks on anyone, you have lost the debate. It means you have lost the debate. Okay? All right, yes, go ahead. Basta sa grupo namin, napakasimple lang. Itong remark na to ay, of course, final na... Ano mo, wala akong pakialam sa'yo. Wala akong pakialam dyan. Alam niyo kung bakit wala akong pakialam kay Abalos? Tangina, kung yung simbahan nga, di mo nirespeto, gago ka pala Gago! Di ba? Paano ka namin may kita? Paano mo mapapatunayan na totoo sinasabi mo? Yung simbahan nga, hindi nyo nirespeto Doon kasi, alam nyo, ang isang tiwala ng isang tao
Makukuha mo agad yung tiwala ng isang tao kung marespeto ka. Kung rumirespeto ka din ng kapwa mo. Eh kung yung simbahan nga hindi nyo marespeto, tas maniniwala kami sa'yo. Fuck you. Gago! Pinakyo na eh. O eto. Pakita na ba natin yung video? Eto, panoorin ho natin to ha. Eto na siya, oh. Eto na yung video. Eto na ba yun? O, sige, eto na yung video. Panoorin natin. Pabirong sinagot ni Pangulong Bongbong Marcos ang pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay sa pagpatay sa mga senador. Tiniyak din ni PBBM na hindi raw sila magsasalita ng masama, mananakot at magmumura sa kampanya. Nasa frontline ng balitang yan si Rainiel Pawi. Bago magbigay ng talumpati sa campaign rally ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas sa Pasay, pabirong sinipat ni Pangulong Bongbong Marcos ang senatorial lineup ng administrasyon. Pagbigyan niyo po ako at binibilang ko lang yung aming mga kandidato dahil tinitiyak ko na kompleto at wala pang napasabugan ng granada. Na? Ano yun? Joke ba yun? Guys, joke po ba yun? Parang wala naman nakakatawa dun. Ulitin ko nga. Lang ha. Ulitin natin ha. Kasi sabi dito, Pres Marcos tila pabirong sinagot ang pahayag ni ex-president Duterte ukol sa pagpatay sa mga senador. Okay, panoorin natin. Bagong Pilipinas sa Pasay, pabirong sinipat ni Pangulong Bongbong Marcos ang senatorial lineup ng administrasyon. Pagbigyan niyo po ako at binibilang ko lang yung aming mga kandidato dahil tinitiyak ko na kompleto at wala pang napasabugan ng granada. Biro pala yun. Ba't di man lang ako natawa? Gago! Okay. Ginawa ni Marcos ang kanyang pasaring matapos ang kontrobersyal na pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nabanggit kasi ng dating Pangulo na dapat patayin ang 15 senador para makapasok sa Senado ang kanyang mga kaalyado. Naging maanghang naman ang naging patutsada ni Marcos. Anya malinis ang magiging sistema ng kanilang kampanya. Wala po kayong maririnig na masasamang salita. Wala po kayong maririnig na panakot. Wala po kayong maririnig ng pagmumura. Eh ano yung unang sinabi mo? Gago! Bopuls talaga. Wala daw, hindi daw sasagot sa mga ganun. Ano yung sinabi mo? So ngayon, hugas kamay ka ngayong loko ka. Eh ikaw yung nagsabi na, hindi, etong mga kandidato ko, ganun-ganun ka pa nga, likot-likot mo. Ang hirap mag-speech ng ganun, no? Ganun ka ng ganun. Ang hirap nun, ha? In fairness, ha? Eh, ikaw na una, eh. Tapos ngayon, iyak ka pala, eh. Ipinangako rin ni Marcos na sa ilalim ng kanilang liderato, walang mangyayaring kaliwat-kan ng patayan. Magkakaroon din umano ng dissenting. Wala naman talaga. Walang mga adik na mamato. Wala. Ang mga adik ang pumapatay ngayon. Wala, adik. Si Marcos may pinatay na adik, may pinatay na pusher, may pinatay na drug lord. Wala. Yung mga adik, maraming nire-rape, maraming pinapatay, maraming hino-hold up, maraming ninanakawan. Yun ang mga adik. Pero si Marcos, wala talaga, walang pinatayan. Mga kinampihan pa nga ni Marbil yung mga adik, di ba? Gago!
Ha? Oo, ganyan yan eh. Ha? Ganyan kalupit yan siya, no? Walang nangyari. Batayan ako po. Oo. Na hindi tulad ng Pogo. Tingin ni senatorial candidate Tito Soto, biro ang sinabi ni Duterte. Pero may paalala siya sa ibang kapwa kandidato. Pagka pinag-uusapan mga issues, it's better. Napanood na natin naman yun eh. Oh. Pero buti hindi tinamaan ng bomba. Ay, galing niya na rito In fairness, ang sarap ulit-ulitin. Ang ganda nung joke, panalong-panalo. Pabirong sinipa ni Pangulong Bongbong Marcos ang senatorial lineup ng administrasyon. Pagbigyan niyo po ako at binibilang ko lang yung aming mga kandidato dahil tinitiyak ko na kompleto at wala pang napasabugan ng granada. Oh, ganda talaga, no? Alam niyo to si Marcos, balang araw, siguro dati, ano nito, pangarap niya maging komedyante. Ang galing mag-joke eh. Tinalo niya si sa Hollywood, gumanap nung The Mask, kalimutan ko. Si Steve, basta yun na yun, yung sa Hollywood, yung nakakatiwang lalaki. Dito sa Pilipinas, tinalo ni Marcos Jr. si Dolphy, si Red Porway, si Babalu, si Carding, sino pa bang mga sikat na komedyante na si Rene Requestas. Tinalo ni Marcos, ang galing mag-joke. Bago! Galing mag-joke, no? Binomba. Ang corny nila. Ang corny nila magpatawa. Marcos, ang uwi mo naman magpatawa. Susunod, mag-hire ka ng mga sikat na komedyante para mag-guide ka sa mga ganyang tactic mo. Hindi nagmumukha kang tanga ka. Gago! Sabi niya, chine-check ko lang natin ng mga kasama, baka nasabugan na sila ng bomba. Tapos yung crowd, siguro yung crowd na biglang na mind block eh. Kaso may tiga gano'n. Palakpak kayo, palakpak. Gago! Hindi naman kami nito in-inform ni Marcos na komedyante ka pala. Di sana ay, naku po. Pero ito, pera biro, yung sinabi ni Marcos, delikado huri siya dun. Kasi diba, ito delikado pala si Tory dun. At delikado rin si Marcos. Kasi parang pinagbibintangan ni Marcos Jr. na tawag dito na papasabugin ni Duterte or papasabugan ng granada ni Duterte ang mga senator niya. Diba? Yun yung ibig sabihin niya dun eh. Oo, naku, pagbibintang yun. Alam ko may kaso yun sa ganun. Naku, yan so nagbiro si Marcos, Tory, sampahan mo ng kaso si Marcos. Gago! Di ba alam yung biro ni Marcos? Naku po, delikado yun. Bakit ayaw mo sampahan ng... Naku po, dapat umaksyon ka niyan General Tory Kasi nagbiro si Pierre RD, sinampahan mo ng kaso. Tapos ngayon, nagbiro si Marcos na baka daw namatay na yung mga senator niya at chinecheck niya nga baka daw nahagisan na daw nabomba na daw, nahagisan na daw ng granada. Naku po nananawagan po ako kay General Torre, kasuhan niya si Marcos. Gago! Oo, karapat-dapat mo. Ito ang magandang gawin mo, Torre. Oo. Naalala ko yung ewan ko, di promise, sorry hindi po porket against ako kay Marcos. Against ako dahil sa mga pinaggagawa nila dyan. Pero wala talaga akong nakitang katawa-tawa dun sa sinabi niya. Gago! Pasensya na ako kayo Ako po ay isang komedyante at mabilis din po akong mapatawa. Pero dun sa video ni Marcos na
yung sa bomba, wala akong naramdaman na katiting na parang joke pala yun. Payo ko naman kay Marcos Jr., kumuha ka ng mga expert sa mga kung paano mag-deliver ng joke, no? Halimbawa, ganito. Si Torre, ang tunay na tatay ni Lisa Araneta Marcos. Gago! Di ba? Tapos nakakatawa yun, oh. Halimbawa, si Sandro Marcos ay kakambal ni Charis Pimpenko. Gago! Di ba? Mas nakakatawa yung ganun dapat. Hindi yung chinicheck ko lang po yung mga kasamahan ko. Baka nahagisa na ng bomba. Baka nahagisa na ng granada. Tapos yung crowd, ha? Ano ba dyan sabi mo? So yun mga banateros, mga kabiyaya, anong may komento nyo ho dito sa sinabi ni Marcos Jr. Papatungkol sa tirada niya, sa banat niya sa kay Pangulong Duterte. Comment nyo lang po dyan sa baba. At syempre, i-comment nyo po dyan sa baba kung natawa po ba kayo. At syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Paipindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. So maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace and bye-bye. Yan ang banatero, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan, walang inuurungan. Banateros ay tinutulungan.